Hi guys! Ngayon, isi-share ko sa inyo kung paano kayo makapag-renew ng inyong SSS salary loan at 6 months. Yes guys, pwede na kayong makapag-renew ng inyong SSS salary loan or calamity loan man yan after 6 months. Ngayon, nasa mismong SSS website na tayo. Dito, kailangan nyo lang mag-login sa inyong SSS account. Lagay nyo lang yung inyong user ID at saka password. Then, click sign in. Ayan, nakapag-sign in na tayo. So, dito, ipapakita ko lang sa inyo guys na may unpaid loans pa ako. Click natin yung generating a PRN. Ayan, as you can see, may emergency loan pa ako. Then, may salary loan din ako. Nakalagay na loan date dito is August 6, 2025. So, sa dating process, sa dating eligibility requirements ni SSS is after 1 year, makapag-reapply ng salary loan. So, half ng payment terms. So, ang payment terms is 2 years. So, after 1 year pa kayo makapag-reapply or makapag-renew ng inyong salary loan. Pero sa bagong process, after 6 months is pwede na agad kayo makapag-apply ng loan. Ngayon is April 14 pa, pero pwede na tayo makapag-loan dahil pwede na basta after 6 months. So, take note lamang na dapat hindi nakapass due yung salary loan ninyo. Para makapag-renew kayo after 6 months, so na yung mga eligibility requirements. So, kailangan una, the existing loan is not past due. Next naman is the last 3 monthly amortization were paid within due dates prior to the month of renewal application. So, ibig sabihin, dapat yung 3 months or last na 3 monthly amortization ninyo is nabayaran nyo ito within the due dates prior sa inyong pag-apply ng renewal ng loan. Pero kung halimbawa, nagkaroon kayo ng 3 months na nakapass due, hindi nyo nabayaran within the due dates, so hindi kayo makapag-loan. After 3 months pa kayo pwede mag-loan. Pag once naman na fully paid na yung loan ninyo, so automatic pwede na din kayong makapag-apply ng salary loan or makapag-renew. Pero kung halimbawa, nagkaroon kayo ng past due na sa loob ng 3 months, hindi kayo nakapagbayad within the scheduled date or due dates ninyo, so hindi kayo pwede agad-agad makapag-loan. So after 3 months pa kayo pwedeng makapag-renew. Ngayon, mag-apply na tayo ng salary loan. Dito sa left side, sa dashboard, click lang natin yan. Then dito, makikita nyo na agad yung loans. Click lang natin yung loans. Then, salary loan. So, dito na tayo sa step 1 is to apply. Dito, important reminder. So, basahin nyo na lang yan for more information. So, dapat may naka-enroll ng disbursement account sa inyong DAEM para makapag-proceed kayo dito. Dahil sa disbursement, doon ihulog ni SSS yung pera na makukuha ninyo dito. Ito, makikita nyo na agad yung loanable amount ninyo. Click natin yan. Ayan, so kung magkano yung pinaka-max is yun lang yung pwede ninyong ma-loan. Kung magkano yung nasa taas, yun na yung pinaka-max, 10,000 pesos. So, click natin yan. Ayan, pili natin. Next naman is the disbursement bank. Na dyan ihuhulog ni SSS yung pera na makukuha ninyo dito. So, ngayon, click na natin yung next. Naman tayo sa step 2, disclosure. So, click natin yung open. Pagka-click natin yan, dito na natin makita yung payment terms, mga terms and conditions for your salary loan. So, dito, ito na yung disclosure statement. So,
Andito lahat ng detailed kung anong month kayo magbabayad. Ayan, applicable month at anong due date ninyo. At kung magkano yung monthly amortization ninyo. And then the interest. And then the principal. Then the outstanding principal. So, para may kopya kayo niyan, pwede niyo yung screenshot ninyo para may copy kayo. Then dito sa terms and conditions, ayan, basahin nyo yan for more information. Ito nyo mababasa lahat ng mga gusto nyong malaman about sa pag-renew, kung magkano yung mga interest rate. Ayan, so basahin nyo na lang yan guys for more information. Back na tayo. Ngayon, dito sa may box, click lang natin yan. Ayan, pag may check na, click lang natin tong next. So, dito, ito ay may service fee. So, mabawasan ng 100 pesos yung 10,000 ninyo. Then, advance interest na din. Kuna na din ng advance interest ni SSS na 128.77. Ngayon, dahil ito ay loan renewal at hindi pa fully paid yung aking loan. So, as you can see dito, yung salary loan ko noong August 6, 2025 is ibabawas ni SSS. Yung amount na total previous loans ko is 5,500 pesos. Kung kaya ang ma-loan ko na lang is 4,271.23 pesos. Ngayon, click na natin yung may box. Pag may check na, okay na yan. Click natin yung submit. So, ayan, you have successfully submitted your loan application. So, after nyo makapag-submit ng loan application, so makatanggap kayo ng email na galing kay SSS na confirmation na natanggap nila yung inyong loan application. So, ayan guys, dumating na agad yung email ni SSS. So, open natin. Ayan, you have successfully submitted your salary loan application. So, ito na yung notice of acknowledgement of submission of loan application. May isa pang email si SSS. Yun naman is yung approve na yung loan application ninyo. So, ito na yung pangalawang email ni SSS guys. So, ito is approved na. Kung kaya hintayin na lang natin yung pera na papasok sa ating disbursement account. Sa loob lamang ng 3 to 5 working days, papasok na yung pera na makukuha natin dito. So, dito mag-start yung counting natin sa 3 to 5 days after natin makareceive ng pangalawang email ni SSS na approved na yung ating salary loan application. So, ganun lang guys kung paano kayo makapag-renew ng inyong SSS salary loan. So, kung kayo ay bago dito sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative at updated na mga videos ko. Thank you for watching!